Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto na naman po tayo para mag-vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng April 17, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:28 ng umaga. 6:28 at medyo maganda ang panahon, araw ng Miyerkules. At nais ko pong mag-vlog. Ang iba-vlog ko po ngayon ay EDSA 1 and 2, kaibahan sa panawagan ni Alvarez. Yan po. Ikikwento ko po sa inyo ano yung naobserbahan ko nung EDSA 1 at saka EDSA 2. Noong pinatalsik si Matandang Marcos at saka noong pinatalsik si Irap, kung ano ang naobserbahan ko. Ngayon, maari sa inyo ay iba ang naobserbahan, pero sa akin, iba din ang naobserbahan ko . Ako po ay going 66 na po ako ngayon, years old. Kaya may karapatan po ako na magkwento. Kasi nga, karamihan ngayon siguro ay mga hindi naaabutan o hindi nila alam yung yung EDSA 1. Opo. Kaya naisipan ko na talakayin ano ang kaibahan nung EDSA 1 at saka EDSA 2 dito sa panawagan ni Pantaleon Alvarez. At dahil diyan, sasabihin ko na hindi magtatagumpay yung ganyan, yung panawagan nila Duterte at saka ni Pantaleon Alvarez. Isama na po natin yan si Kibuloy na mag-alsa na ang mga tao o mag-withdrawal of support sa gobyerno. Yung mga sundalo at saka mga kapulisan. Yung po ang panawagan nila ay hindi po magtatagumpay yan. Ito nga, iisa-isahin ko bakit hindi. Pero hayaan nyo muna na ikwento ko yung EDSA 1 at saka yung EDSA 2. Ano ang naobserbahan ko at idagdag nyo na po sa inyong karunungan. Opo. Yan naman po ang purpose ko dito . Sayang, may maganda sanang topic ngayon, pero bukas ko na lang siguro talakayin. Kanina, pagbukas ko ng computer ko, ay nakita ko na nagsasalita yung foreign minister, foreign ambassador dito ng China, na 3 daw ang nangako. Ayan po. Ngayon ay yung mga vloggers natin ay nadadala sila. Nagkakagulo na sila. Opo, mali po yung approach na ganyan. Yan ang tatalakayin ko bukas. At yan parati ang tinatalakay ko. Ginagamit ko po ang Biblia. Hindi pwede yan ganyan na ang mag-usap lang ay China at saka ang Pilipinas. Mali po yan. Wala po sa Biblia yan. Kailangan natin ang mediator. Pero sila, dinadala nila doon na nag-usap daw si Irap. Pati nga ito si Kwan daw si Marcos nagpadala daw ata ng mga emisary para mag-usap ng maraming bisis. Ay talo tayo dyan kung ganyan ang topic natin. Bukas ko po tatalakayin yan. Gagamitin ko po ang Biblia. Ngayon ay pansamantala, ito na muna kasi ito na i-prepare ko kagabi . Itong ano ang kaibahan sa EDSA 1 at saka EDSA 2 sa panawagan ni Pantaleon Alvarez na mag-withdraw ng support ang AFP at saka
kapulisan natin at magpipilior po yan. Yan. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung mga subscriber. Ito po sila, itong batch number 1, Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay masigasig na nagbablog tuwing umaga po from 6:30 to 7 o'clock araw-araw po. Maliban na lang kung walang pasok, Sabado at saka Linggo ay natatanghalian ako mga 7:30 ganyan. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josia Lan, Elinita Sculpture ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querty Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigaco, Ait Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Sonidad Di Maculangan, Brenda Martin, CB Torrio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Selmihener Lugarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, Jose Tusi, at yung kahapon may bago atang nag-subscribe si Juan Manuel Diwa na taga Bataan daw sila. Bataan Boys, sabi niya. Bataan Boys po kami. Ay ako po, yung father ko ay taga Hermosa, Bataan. At nung maliit pa ako, nung mga elementary, parati ako dyan sa Kataning, San Pedro, kasi naandyan ang mga pinsang ko. Opo. Naliligid ko yan, yung Hermosa, Bataan na yan. Opo. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan. Nakikita ko po na katotohanan yung sinasabi nila at para sa ikabubuti ng bayan. Ito po sila si Michael Apasimli Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTJR Vloggers, The Action Woman, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pitzchay, Kapian ni Heart at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Ka Waldi Carbonil. Opo. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating tatalakay ngayon patungkol po dito sa EDSA 1 at saka EDSA 2. Isishare ko po lang sa inyo ang aking karanasan. Opo.
bakit magpipil itong panawagan ni Alvarez? Una po, itong EDSA 1 naganap noong February 22 at saka 25, 1986. Opo. Pero ako po ay maobserba na tao eh. Nung kapanahonan na siguro ito, kung hindi ako magkamali, 26 o 27 ako eh. Nagtatrabaho na po ako as engineer sa Nawasa, sa MWSS. Ang naobserbahan ko po dito ay totoo siguro yung sinasabi ni Enrile noon kasi nasa TV na siya noon eh nung nakita na maliwanag na nababagsak na yung rehimen ni Marcos, ay ang dami na nagpapa-interview sa TV, sa television po, at hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Tinanong siya bakit naisipan nila ng ganyan na magkudita sila? Hindi ko lang malaman, hinahanap ko kagabi kung anong date sila nagkudita, pero parang 19 o 20, ganyan. Nauna sila, pero ang dahilan niya ay dinisarmahan na yung mga tauhan o yung mga security escort ni Ong Pin. Yun po ang sinabi niya nung isang gabi. Sabi niya, nung isang gabi, nabalitaan namin na kinumpis ka na yung mga baril ni Ong Pin, yung mga security escort. Ngayon, ay ang alam nila, sila na ang isusunod. Kasi may hidwaan po yung mga kabig ni Imelda at saka kabig yung sumusuporta kay Tandang Marcos. Mayroong paksyon yan Opo. Yung mga kabig ni Imelda at saka ito, kabig nila Enrile. Ganun po yan. Kaya, naisipan nila na kasi mayroon na sila nung RAM movement yung Reform Armed Forces Movement. Mayroon na silang ganun Kaya, ang napagdesisyonan nila, mag-centralize na sila doon sa Campo Aguinaldo at doon na sila. Kung huhulihin sila, at least may proteksyon sila. Kisa tatakbo sila o magtatago sila. Yun ang napag-isipan nila. At yun nga ang nangyari. Hindi ko lang malaman kung ilang araw sila Opo. At doon nga, nung kasagsagan na yan, yung mga puwersa na galing ng Isabela ay dinala dyan para proteksyonan sila. Kitang-kita po yan. Nakikita namin kasi yung bakod ng Aguinaldo noon nakapalibot dyan mga may ginawa silang mga tower at naandun yung mga sundalo nagbabantay. Saan ka ko galing yan? Galing ng yan. Mga iba ang training yan, sabi nila. Ang haba ng buhok At saka yung mga baril nila, matataas na kalibre. Yun po. Ngayon, pero nung una po, ay walang tao na nagpuprotekta sa kanila. Wala. At takot na takot sila. Nananawagan sila sa mga tao na suportahan sila. Pero wala pong pumupunta. Hindi ko lang alam kung isang araw yan na ganun. Takot sila na lulusubin na sila ng puwersa nila Pabianber. Pero nakahanda na sila. Ngayon, nung nanawagan na si Cardinal Sin, doon na dumagsa ang mga tao. Nanawagan na po sa mga tao na proteksyonan sila Enrile. Ganun po yan. Ganun ang nangyari. Kaya naging successful yan. Kaya
Yang EDSA na po yan ay hangga dito sa may Cubao, hangga na roon sa doon sa People's Monument, doon sa may Ortigas. Puno po ng tao yan, 2 million na tao yan. At hindi lang yan, pati dito sa mga side, yung Santulan Road na yan, diyan kami nagmamasid, diyan kami lumiligid. Puno po ng tao yan. At ang napansin ko, kasi nga, maobserba po ako hindi aalis ang mga tao dito. Kasi nga, may mga dala na sila ng pagkain may dala na sila mga tent. Yung iba doon na natutulog, hinahatiran na lang po ng pagkain. Naobserbahan ko yan. Kaya kako, ay hindi na aalis ang mga tao dito. Opo. O yung iba nagro-rotation sila, mag-anak, ganyan. Nagpapalitan sila. Pero ang naobserbahan ko doon, yung mga pagkain, ang dami ang daming pagkain. Ganon. Kaya, natalo si Marcos. Ganon yan. Hindi niya kakayanin yung ganong tao. Opo. Yung mga Marines walang nagawa Yun ang huli kasi na na bumitaw kay Marcos yung mga Marines. Umiiyak na lang Kasi nga hindi nila kayang patayin yung mga tao Umiiyak na lang sila. Lumuluha. Ganun po ang nangyari yan. So, ang nakarecord dito ay February 22 hanggang 25. Ilang araw yan? 22, 23, 24, 25. 4 na araw po. At napalayas na si Tandang Marcos. Pero kung isasama natin yung aywan ko kung ilang araw nga sila doon sila Enrile na nag-hold up sila, doon na sila nagkampo sa Campo Aguinaldo. At nung bandang huli ay tumulong na rin si Pidir Ramos. Si Pidir Ramos, doon muna sa Kwan doon sa Krami, doon sa kabila. Pero nung bandang huli na, nung kontrolado na nila ang sitwasyon, at nagkampo rin doon si Ramos sa Krami. Kaya mas lalong yung kudita ay naging matatag. Opo. Nung bandang huli ay naggawa na sila ng stage doon sa harapan mismo doon na sila nagsasalita pero kontrolado na po nila ang sitwasyon nung bandang huli. Ayan po ang ma-share ko lang sa inyo Ngayon ay ito namang EDSA to. Itong EDSA to, yung pagpalayas kay Irap, ay nagtataka ako, bakit hindi binabanggit? Bakit hindi binabanggit? Nagbubukas ako ng mga vloggers ngayon, bakit hindi nila binabanggit ang totoong pangyayari? Katulad yung EDSA 1, nagtataka ako, bakit hindi nila binabanggit yung ganon? Na maari nga na totoo yun na ganon, na tinanggal na ng security escort si Ungpin. Hindi ko alam kung sino yung Ungpin na yan kasi marami ang Ungpin na yan Parang finance secretary ayun, kaya nagdesisyon na sila Enrile na magkuhan na sila doon, mag-centralize na sila at mag-mutiny na sila. Ayan po. Ngayon, ito naman po, itong EDSA to, ito ang gusto kong ipaalala po sa inyo. Ang pinagmulan po nito, noong tumayo si Francisco Tatad sa Senado, tumayo siya, at kitang-kita po yan ng kwan kasi nakatilibase po yung impeachment trial ni Irap, nakatilibase po yan. Milyon po ang nakapako ang TV na dyan. Wala nang ibang pinapanood yun na lang.
lahat ng mata nakapokus dyan. Ngayon, tumayo ito si Kwan, ang yabang kako nito ni Kitatada, ni Francisco Tatad, tumayo Let us divide the house, sabi niya Pero ako po ay born again na ako noon. Nung sinabi niya yan, ay kinabahan na ako. Ay, kasi ang sabi ni Jesus Christ, a house divided cannot stand. Ay walang kwenta yung i-divide nila To open or not to open the second envelope, yun ang pagbubutuhan nila. Let us divide the house, sabi niya at nanalo sila. Nanalo po sila not to open. Nag-reveal din na po ang mga tao kasi nakita po ng mga tao na sobra na ang ginagawa. Wala po sa kapangyarihan nila yun. To open or not to open kasi ang lahat ng tao gusto makita ang katotohanan. Ngayon, kung to acquit or not, or to convict or to acquit, yun po, wala tayong magagawa dyan. Kasi yun ang karapatan nila Okay yun. Pero not to open or to open, let us divide the house, sabi nila, ayun. Doon po bumagsak kasi nagalit po talaga ang mga tao. Nag-iyakan doon sa Senado. Nag-iyakan at nakadagdag po yun. Umiyak yung mga senador na natalo. Isa na yan si Loren Regarda. Nakita yan na umiiyak yan. At ito naman si Kusiting ay nakita na ngumingisi. Sa TV po yan Kaya nagalit ang mga tao. Yung si TC Orita, nakita naman na nagjig o parang nagjerk o sumasayaw. At ito naman si Francisco Tatad, napakayabang. Opo, nagalit po ang mga tao doon. 2 hours after that, puno na ang EDSA. 2 hours. Kung nangyari yan siguro, kung hindi ako magkamali, alas 9 Alas 11 po, puno na ang EDSA. May mga daladalang mga ingay. Nag-iingay na mga tao. At ang balita ko pa, yung ibang senador, hindi nakauwi sa bahay nila kasi binarikadahan na ng mga tao. Yung gate at saka yung bahay nila. Sa galit po ng mga tao. Ayan po ang nangyari dyan. Dahil kay Kusiting nang umisi at saka kay Aquino Orita, TC Aquino Orita na nagjig. Dahil nanalo sila na not to open the second envelope. Ano po ang nangyari? Kinabukasan hindi na makontrol ng ng pulis at saka ng AFP. Hindi na makontrol ang mga tao. Ngayon, nag-decide na si Irap. Buksan na yan, sabi niya. Buksan na natin, sabi ni Irap Payag na ako na buksan. Ay wala na. Wala na kasi nga ang mga tao nagalit na Ayan po ang kinikwento ko po sa inyo. Pero ako po, nung nagaganap yan, nung nakikita ko na nag-iiyakan na doon sa Senado, nag-walk out na nga si Joker Arroyo nung sinabi ni Chief Justice Davidi, the nay won, sabi niya Yung pala, yung the not, yung ayaw maibuksan, nanalo, sabi niya. Nag-iyakan ng mga tao Opo. Kasi nga, pinatay nila ang demokrasya. Opo. Napakaliit na bagay, hindi ba? Napakaliit na bagay. To open or not to open. Bakit kwan nila yon? Didesisyonan nila? Hindi ba? Nagalit po ang mga tao. Kaya ganon. Nangyari ang EDSA to. Okay. Pero ako, kinabahan na po ako dyan. Nung gabi na yan, kinuntak ko na po ang mga kwan ko, yung mga kapatid ko, mga kwan, gulo kako ito, magkakaroon kako ito ng revolusyon. Sabi kong ganyan, at ganun nga ang nangyari. Mag-ipon na kayo kako ng mga pagkain, at yung kung may baril kako, ay ayusin nyo na kako. Revolusyon na kako ito. Bakit sumagi yun sa isipan ko?
Yan ang tanong ko. Born again na ako po niyan. Bakit sumagi? Ayan nga eh. Bakit ang mga tao ay lumabas sa kalsada at nagdala ng mga ingay? Oh. Mga lata, kinakalampag nila ang mga lata eh. Oh. Ayan po, wala ng control ang pulis at saka military. Hindi na nila makontrol dahil sa ang description ko dyan ay nagwala na yung mga tao. Oh, nagwala na. At nung nakita na ng kwampo ng military, nag-withdraw na ng support yung mga military. Sila po ang naunang nag-withdraw. Sila Angelo Reyes. Oh. At ito si Ping Lacson, hindi po nag-withdraw ito, hindi. Pinatawag po yan sa Malacanang. Pinatawag yan sa Malacanang ni Irap. Siguro baka pwede pang isalma. Pagbalik niya, dinisarmahan na siya. Sa kampo Krami, dinisarmahan na siya. Pwede pala yun. Sa elevator daw atay o aywan ko kung ang kwento niyan tanda ko yan ikinwento nung pumalit o aywan ko sino na yung pumalit, patay na. Dinisarmahan siya ng pulis. Oh, pero may kasama daw siya na isa, yung siguro yung aide niya. Hindi rin nakapalag Sir, sabi daw nung nung nagdisarma, nagmeeting kanya yung aywan ko kung anong tawag nila, yung pinakamataas na daw yun, yung assembly ng mga pulis. Nagmeeting sir at nadesisyonan, sabing ganun, for the safety, sabi nga, or for the, yung sa ikatitiwasay, ay nagdesisyon na tanggalin ka na sa pwesto. Wala siyang nagawa. Tinanggal siya sa pwesto. Hindi ba? Kasi nga, nagdesisyon na mayroon pala silang ganun, na pwedeng magdesisyon yung kwan nila. Opo. Mga general din ang nagdesisyon Walang nagawa po yan si Pantilo Lacson. Dinisarmahan yan. Ikikwento ko lang po sa inyo. Ngayon, ay wala nang nagawa din si Irap. Kasi yan lang ang huling barahan niya si Pantilo Lacson. Ganun po yan. Kaya itong panawagan ni Pantaleon Alvarez, nakasulat po dyan, withdrawal of support, failure po yan. Noong April 14 ata yan 2024. Ngayon, ito po ang verse na gagamitin ko. Ito po, isang verse lang ito, pero may mga supporting verse. Itataas ko lang po para maintindihan po natin. Philippians 2:13. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ayan po, ang Philippians 2:13. Mahirap pong intindihin. Mahirap intindihin yan. Pero ako, kaya kong ipaliwanag yan. Kasi nga, ni-research ko yan at talagang nararanasan ko yan. Opo. Ulitin po natin for it is God who works in you both. Ano yung both? Dalawa nga yan both nga Ano yun? To will and to do. Ayan po. Dalawa yan, di ba? To will and to do. Ano yung will? Ay yung nga gusto ng tao na mag-rebuild na Yun po ang ibinigay ng Diyos doon sa milyon-bilyon na mga, lahat po ng tao noon. Galit na. Opo, dahil doon sa ginawa ni Francisco Tatad. Sa totoo lang po, ni-research ko, hindi na nanalo si Tatad, si Cositing, at saka si Urita sa pagkasenador. Hindi na. Pero manual po ang butuhan noon manual. Pati lumaban pa sila ng kongresista, hindi na sila nanalo sa kabusitan ng mga tao. Although they seek it diligently with tears. Umiiyak din sila na nagsisi sila. Umiiyak po yan. Nung nangangandidato na sila, nagsisisi kami
Sabi nila, pero hindi na nakinig ang mga tao. Hindi na sila nanalo. Kaya nga, ibalik na po natin ang manual voting para ang tao talaga ang masusunod. Ayan po. For it is God who works in you both to will and to do. Ay ano yung to do? Ang Diyos din po ang naggagawa ng circumstances to do it. Ayan po, unang power to do it. God is the one giving it. Ayan po ang ibig sabihin yan. Yung will natin, tanungin ko po kayo, sino po ang, yung mga matatanda na rito, na sino po ang nagbigay sa inyo na mag-rebuild na noon, o pupunta na nag-idsa, o maglakad na, o magtago na ng mga pagkain, o iayos na yung mga baril, dahil magkakarevolusyon. Sino po ang nagbibigay ng ganun? Diyos po ang nagbibigay. Kaya nga, walang magawa ang military, walang magawa ang mga kapulisan. Kasi milyon For it is God, sa ibang salin po, for it is God who give us both to will and to do. Ayan po, for His good pleasure. Ayan po, ano. So, ito po ang supporting verse, ano. 1 Corinthians 12:6. There are different ways of working, but the same God works in all things, in all people. Ayan po, iisang Diyos lang po yan na siya ang naggagawa ng mga bagay sa lahat ng mga tao. Ayan po nakasulat yan, no? There are different ways. Iba-ibang pamamaraan. Hindi ba? Ayan po, hindi ba? Intindihin nyo po yan, hindi ba? Diyos ang nagbibigay sa atin ng will at saka yung mga pagkakataon para gawin yun. Ayun po, ano? Pero hindi lahat. Hindi lahat. Pero nga yan, ay yung sabi nila, yung EDSA 1, miracle yun Sabi ng mga banyaga, hindi ba? Miracle, that is a miracle. Ay, totoo po yun. Totoo yan. At ito nga, Ephesians 1:5, He predestined us for adoption as His sons through Jesus Christ according to the good pleasure of His will. Pero ito, ang binabanggit dito ay yung kung ikaw ay ma-born again. Ayan po, ano. Pero kinuha ko rin ito kasi events din ito sa lahat ng bagay Diyos po ang nakakabahala dyan, o siya ang may final na decision. Opo. Ganun po yan. He predestined us. Sino? Yung mga born again. No? For adoption. Kasi nga, naging adopted son po tayo Yung mga born again. Hindi po appointed na ganyan sa sinasabi ni Kibuloy na siya ang appointed son. Wala pong ganyan. Adopted ang description po ng Biblia, tayo ay nagiging adopted son of God sa pamamagitan ni Kristo. Kasi nga, kung tinanggap natin si Kristo, nagiging brother natin siya. At kung siya ay brother, nagiging din tayo na adopted son of God. Kung mananampalataya tayo. Kung hindi naman, at parati tayong busy, marami tayong ginagawa, saka na lang ganun, di ba? Hindi tayo magiging adopted son. Ganun po yan. Ito pong Romans 9:18 hanggang 20, mahirap pong unawain ito. Mahirap po. Pero babasahin ko lang po para mayroon tayong idea kasi supporting verse po ang kailangan ko Pero huwag niyong dibdibin po ito dahil nga mahirap maintindihan O kaya ay kailangan ang maraming oras na paliwanag. Opo, hindi nyo maintindihan ito. Pero sasabihin ko na rin Romans 9:18 hanggang 20. Therefore, God has mercy in whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants
to harden. Sa iba pong translation, God has mercy to whom He has mercy. Kung sino ang gusto niya na bigyan ng mercy, kung sino yung gusto niyang patigasin ang kalooban, ay ginagawa din niya. One of you will say to me or will question me, ang sabi po ni Paul, maybe, sabi niya, one of you will question me, then, why does God still find fault? Ay, ang hirap intindihin. Sa ibang version, why then God is still finding fault? Ayun po yung po ang sinabi ni Kwan bakit pa ako ipapakasalanan, hindi ba? Hindi ba? Yun ang sabi ni Paul. For who can resist the will of God? Sabi po ni Paul, ang sabi niya, siguro may magtatanong sa akin na isang tao, sabi niya, ay bakit pa tayo pinapakasalanan ng Diyos? Ay, who can resist the will of God? Yun po ang sabi niya Sinagot din niya, but who are you? Sabi niya, but who are you? A man to talk back to God. Ayun nga ang sabi niya At dito na po magwawakas. Wala nang kwan But man, who are you? Who are you? Para tanungin yung gumawa sa iyo. Hindi ba? Yun nga Pero ito po ay hindi kwan ito hindi sa lahat ng tao ito. Bihira yan yang talagang destined na sinulat dito, yung predestined, bihira yan. Bihira po yan. Sa pag-aaral ko po ng Biblia, ay bihira yan. Pero nga, wala tayong magagawa kung dinistino tayo dun. Wala tayong magagawa. Kasi nga, on His good pleasure kung gusto niya, doon ka, ay doon ka. Pero hindi lahat ng tao po ganyan. Hindi. Bihira yan. At hindi nyo nga maintindihan, itutuloy ko lang po, shall what is formed say to who formed it, why did you make me like this? Ito ay inhalin tulad sa isang palayok na ang nag-form ay isang tao o ginawa ng isang tao yung palayok. Ay pwede bang sabihin ng palayok, bakit mo ako ginawa na ganito? Hindi pwede. Yun po ang sabi ni Paul. Pero nga, ang nilalabang ko lang po dito, yung nagbibigay sa atin ng will to do and the power to do it ay Diyos. Kaya itong withdrawal of support na panawagan ni Pantaleon Alvarez, wala yan. Kalukuhan yan. Kalukuhan po yan. Ay ang mga tao po ayaw sa maka-China. Ay maka-China sila yan? Hindi ba? Paano mananalo yan o paano susuportahan ng tao yan? At saka, may kaso ito Yung ginawa nila kay Dilima, ako nananalangin, ako naparusahan sila yan. Opo, sila nila Umali, sila nila Pariñas, parusahan sila. Yan po ang panalangin ko. At pag ang nanalangin po ay isang matuwid, alam ko dinidinig po ng Diyos yan. Panawagan po, pangako po ng Diyos yan. Pag nanalangin po ang isang matuwid, sa 1,000,000 may nananalangin na isang matuwid. Pakikinggan po ng Diyos yan. May atraso po ito si Pantaleon Alvarez. Yung ginawa nila kay Dilima. Kumuha sila ng pornographic material. Hindi ba? At ipinakita nila sa tao. At gusto nilang isaksak sa mga tao. Yung gumaganap dyan, si Dilima. Hindi ba? Ay kako ay napakagrabe ito. Bunagin po ako. Grabe po yan. Lalo na kung sila ay gumagawa ng ganun. Grabe po yan. Kung ang mga kongresista natin ay gumagawa ng ganun, may 2 asawa, may mga kabit, tapos ganun pang gagawin nila, ay grabe yan. Grabe yan. Sige po, at hanggang dito na lang po, at 30 minutes na. At pinapanalangin ko po sa ating pakikinig
Pinapanalangin ko po sa Diyos na magkaroon tayo po ng wisdom. Opo. At muli ay isang magandang umaga at salamat po. Huwag niyo pong kalimutan, bukas tatalakayin ko paano tayo niloloko ng China na yung bilateral na ayaw natin, hindi ba talks, yung bilateral talks, nangyayari na nga. Dahil nga ganyan eh. Oh. Ay kausap namin yung former presidente, bilateral po yun. Mali yan. Dapat ganun sa ginawa ni Pinoy, may third party. Mali kung papasok lang kayo sa bilateral, mali po yan. O sige po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.